Enrico Paulo Villanueva from Bachelor of Arts in Political Science. Now, let we define the human rights, okay? First question, how we can define the words or the thoughts, okay? Sabihin natin thoughts or words, anything. So, meron tayong two approaches, which is the lexical approach and the technical approach. Paano pag sinabi nating lexical approach? Ang pinaka ginagawa natin sa lexical approach is dinedefine natin siya word by word or the word itself. It depends on the vocabulary what you have. Bigyan ko kayo ng example. Ano nga ba si human? Anong meaning ng human? Ano ang meaning ng rights? Okay, so bigyan natin ng pagpapaliwanag. Ano nga ba ang meaning ng both na yan, ng both words, which is human and rights. Okay, si human, pag dinefine natin siya, dinedefine natin siya as a highest form of animal, living organism. Meron din tayong under the human explanation is the rational, using the five senses. Tama? We can see, we can communicate, we can hear, we can touch, we can etc. Basta meron ang tao. Okay? So, ano naman ang meaning ni rights? Pag sinabi natin rights, which is, pagbibigay meaning natin kay rights is entitlement. Yung pinaka-root word natin. The word itself, entitlement. Okay? So, syempre, tinutukoy natin yan, mga kapapalan, which is the property and the interest of the individual, or sabihin natin as a group or anything, or the company itself. So, ganun si rights. Ganun yung pagpapaliwanag natin pagdating kay rights. Tama? So ngayon, we discuss, we define by another approach which is technical. Ano nga ba yung meaning talaga ni human rights? Okay? So, sa technical approach, hindi ko siya pinaghiwalay ng words. Ano ba talaga yung meaning ng human rights? In Tagalog, okay, ito bibigyan natin ng meaning. In Tagalog is karapatang pantao. So, pag sinabi natin karapatang pantao, pag sinabi natin technical, it is under the constitutions, under the law, or sabihin natin under the civil rights, ganyan. Okay, tama? So, ganun natin i-define si technical approach. So, ano nga ulit yung two approaches para ma-define ang human rights? We have a lexical approach and the technical approach. On for the second question. Sabi nila may pagkakapareha si rights at saka si privilege. So ano yung question? Ano yung pagkakaiba at pagkakaparehas ni rights at saka ni privilege? Doon muna tayo sa pagkakaparehas. Ano nga ba yung pagkakaparehas nila? So, meron tayong specific dyan, which is the benefits. Parehas kasing may beneficial pagdating kay rights and privilege. So ngayon, ano naman yung pagkakaiba ni rights at saka ni privilege? Pag sinabi nating rights, ito is ipinagkaloob na sa atin, naturally. So, hindi ito nakukuha ng kahit sino man. At lahat tayo ay meron ito. So, pag dating naman sa privilege, nakukuha nakukuha or ibinibigay ito sa specific na tao. Like for example, okay, bigyan natin ng mas malalim pang explanation si rights at saka si privilege. First, kay rights. Meron tayong karapatang mabuhay. Tama? Because that's God's given rights, naturally rights. Okay. So, pag sinabi natin na to live, wala namang kahit sino ang ang kukuha ng buhay mo. So, is that a privilege? So, may privilege ba ang isang tao na kumitil ng buhay ng kahit sino man? Pero, ito ay tinutukoy natin under the human rights, ha? So, to live. So, wala siyang privilege, hindi siya kailangan kuhanin ng kahit sino man, or hindi ito ipinagkakaloob for the specific person kasi lahat tayo may karapatang mabuhay. The second one is to be educated. May karapatan tayong mag-aral lahat. So, di ba nga, so yun nga, dahil nga nasabi natin is to be educated. So, karapatan na natin yon. Yun na yung rights natin. Lahat tayo may karapatang mag-aral. So ngayon, paano naman siya naging privilege? So depende kasi public school. 'Di ba? Ang mga public school nagbibigay to be educated free. So nagbibigay na siya ng
specific na lahat is karapatan na mag-aral. Nasa sayo na yon kung mag-aaral ka. Or paano naman siya makukuha? Depende sa'yo kung napaka-arte mong nilalang or estudyante. Ayaw mo ng public school kasi ang baba-baba ng tingin mo sa public school and you want to be a private, gusto mo mag-aral sa mga private school. So, nasa sa'yo yun. Pero ibinibigay yung to be educated free sa may gusto lamang na mag-aral ng libre. So ngayon, sabihin natin, meron nga tayong mga public school free education under the free education law. So ngayon, paano naman yung privilege na ibibigay? First, may maintaining grade. Pagka public school, like for example, Cavite State University. So, naibibigay ang privilege na ito kapag na-maintain mo ang grade, sabihin natin 2.5, 2.25. Yan yung maintaining grade. So, naaalis sa'yo yung karapatan, yung privilege mo na mag-aral pag ikaw bumaba sa maintaining grade. Okay? So, to travel. Next one is right to travel. Pag sinabi naman nating right to travel, so lahat tayo may karapatan bumiyahe. Okay? So, lahat tayo may karapatang bumiyahe. Meron tayong karapatan dahil may pambayad tayo. Tama? We can pay for the transportation. So, we can travel everywhere we want. Okay? So, paano naman kapag privilege? May specific person tayo. Tulad ng mga police, MMDA, sabihin natin mga government official, meron silang privilege na sila is transportation free. Meron silang privilege na sila lamang yung binigyan ng privilege na makabiyahe ng libre, na wala kang babayaran. And the second, sabihin natin sa right to travel ulit, ano yung privilege? Again, so like for example is, meron pa yan sabihin natin, is you are a tourist, okay? So, kinukuha yung pribilehiyo mo na mag-travel if you don't have any complete or legal documents na maipo-proof na you are able to travel. So, doon lamang nakukuha yung privilege kapag once you are a tourist. So, di ba nga, meron tayong mga visa, passport that we consider. And the fourth one is to work. Lahat tayo may karapatang magtrabaho. So, paano naman yon? So, mapababae, mapalalaki, mapabaklaman yan, LGBTQ community ka pa, meron kang karapatan na magtrabaho na depende sa'yo kung anong gusto mo. Kung hindi ka maarting magtrabaho, you can work. Okay? So, paano naman pag sinabi nating privilege? Okay? So, pag sinabi nating privilege, so, bibigyan natin ng explanation yan. Sa privilege is, like for example, binibigay ang managerial position. Okay. Pag sinabi nating managerial position, syempre meron tayong mga qualification pagdating dyan. Ibinibigay yung privilege na ikaw ang mag-handle nitong position na to kasi you are qualified for this position. Yun yung privilege mo to work as a managerial positions because you are qualified. So, meron pa tayo na mabibigay dyan. Another explanations to work or yung right to work, ano yung privilege, paano siya nakukuha. Okay? So, depende yan. Depende kasi yan. Like for example, di ba nga, we have a rights to work. So, kunwari is, depende kasi sa ibang country. Sa ibang country kasi, ang mga kalalakihan lamang ang nagtatrabaho. Kasi yun yung paninindigan nila. So, syempre, if a man can work, so nawawala ng saysay yung right to work. Kasi, yung kababaihan. So, di ba, under the VAUSI, hindi mo, sabihin natin, violence against women and children, na hindi mo siya pwedeng pigilan na huwag magtrabaho. So, ganun siya. Walang karapatan ang kalalakihan or kahit sino man na pahintuin ka magtrabaho. Pero it depends on the country if they have a law or may batas silang sinusunod na kailangan is housewife lamang to. Pero kung sa atin is we have the privilege, yun nga, ang privilege lang naman is to give an entitled,
ibibigay ito sa karapat-dapat na tao. Pero hindi lahat is kayang bigyan ng hindi pwedeng makahandle nito. Okay? So, ano nga ulit si rights? Si rights is binibigay para sa lahat. Lahat ay may karapatan. Pag sinabi naman nating privilege, to be a specific person. Okay? So, yan yung pinaka pagkakaiba ni rights at saka ni privilege. So, let's go on for the third question. Ano nga ba yung fundamental concept ng human rights? Meron tayong tinutukoy dyan na universal, interdependent, inalienable, and imprescriptible. Umpisa natin sa universal concept. Pag sinabi natin universal concept, human rights is applicable to everyone. Wala yan sa gender, wala yan sa kung saan galing ka man, anong ethnicity ka pa, lahat yan may karapatan. So, pag sinabi naman nating interdependent, like for example is about the social economics or the level ng isang tao. So, two or more persons can be dependent on it. So, like for example is lahat naman is actually capitalism is always applicable to every country. Hindi naman mawawala yan pagdating sa economic or social economic. So, like for example nito sa interdependent, wag tayo lalayo, is mahal na cellphone. Sobrang mahal na cellphone ngayon. Branded and maganda yung quality. Sabihin natin iPhone 12 Pro Max. Okay. So, si iPhone 12 Pro Max ba ay kailangan mabili lamang ng mayayaman? At walang karapatan bilihin ng mahihirap? Siyempre, hindi. So, sa interdependent, pag sinabi natin interdependent, if you are dependent, if you are able to buy this item, or sabihin na nga natin, di ba, si 12 Pro Max nga, dapat ba si mayaman lang? Dapat ba si mahirap lang? Siyempre, hindi. Kung meron kang pambili, you can purchase it. You can buy it. So, ganun natin maipapaliwanag si interdependent. Pag sinabi naman nating inalienable, okay, pag sinabing inalienable, paano natin masabi na ang human rights is inalienable? First, is ang mas magandang i-explain natin dito is freedom of religion. Paano nga ba si freedom of religion? Pag pumunta ka ba dito sa Pilipinas, mawawalan ka na ba ng karapatan magsalita because you are a Muslim, you are a Buddhist, you are 'di ba? So wala, as long as you have the rights. So lahat ang human rights is applicable to everyone nga, like what I've said to the universal. So wala yan sa religion. So kailangan ba tanggalan ka ng karapatan maging Muslim? Dahil ang country na to is for Christianism, for Buddhism. So, hindi siya ganon. So, pag inalienable, pwede natin maipasok dyan yung freedom of religion. So, pag inalienable, like for example, si migrant, dahil ikaw, pwede natin ipasok si migrant kasi, masasabi natin is, kailangan, may papasok pa rin natin si freedom of religion. Dahil ito is a Muslim country, so, kailangan ba palitan ko na rin yung religion ko pag pumasok ako sa country niyan? Dahil magtatrabaho lang naman ako, kailangan maging Muslim na rin ba ako? So, may ganun tayong mga factor. Kailangan Christian ba ako? Ganun siya pag sinabing inalienable. Ngayon, ano naman si imprescriptible concept? Pag imprescriptible, ang pinaka-main term natin dyan is no expiration. Tama? Pag sinabing no expiration, like for example is a marriage, okay? Si marriage kasi is kahit ilang taon ka pa, you have a rights to get married. Depende sa iyo kung target mo 50 ka na, 100 years old ka pa, gusto mo magpakasal ng ganong edad. So, nakadepende sa iyo yan. Meron kang karapatan if what age do you want to be married. So, no expiration. So, ano-ano nga ulit yung fourth fundamental concept? First, si universal. Second, si inalienable. Third is interdependent. And the fourth one, the last but not the least, is imprescriptible. Okay, so let's move on for the fourth question. Sabi nila,
ano nga ba yung pagkakaiba ni natural rights at saka ni legal rights. So ngayon, i-explain ko sa inyo. So it is under the classifications of human rights, okay? Which is sa source. So sa source, meron tayong tinutukoy na natural rights at saka legal rights. So si natural rights muna tayo. Pagdating kay natural rights, syempre, it is a God-given right. Tama? So kung ano yung ipinagkaloob ng Diyos sa atin or the will of freedom. So, sa part na yon, ano ba yung sources natin sa natural rights, which is the Bible. Bible or sa ibang religion, Quran, or meron pa siguro, depende na lang siguro sa ibang mga religion. So, basic natin is Bible and Quran. So, ngayon, dahil nakapaloob din yung natural rights, kung ano yung, meron tayong tinatawag na morally rights, kung saan doon sa morally rights is, meron tayong, sinasabi na kung ano yung tama sa paningin ng karamihan. Doon natin maipapasok si natural rights, which is under the Bible pa rin. So, yun yung pinaka-source natin. So, pag sinabi naman nating legal rights, ito na, papasok na si constitutional and si statutory rights. Okay? Si statutory. So, pag sinabi nating constitutional, ano nga ba yung constitution ng ating bansa? Ano yung basihan natin sa mga karapatan natin? Diba? First is constitutional. Si constitutional, so from the word itself, constitution, so under the 1987 Philippine Constitution, kung saan implemented by Cory Aquino, sa era niya na yon. So doon sa part na yon is, sabihin natin from section 4, yung freedom of speech, section 18 is, meron tayong karapatang bumoto or meron tayong political belief. Okay? So, sa part na yun is under siya by the Constitution. Constitutional. So, paano naman pag sinabing ano bang pinagkaiba ni statutory kay constitutional? Parehas lang naman batas. Siyempre, sa part naman ni statutory kasi, ano yung specific na batas sa lumabag sa karapatan. So, nandito na yan, nakapasok pa rin siya sa constitutional, which is, pag sinabing constitutional, it is the constitutions. Nandito nakapaloob kung ano yung mga karapatan, ano yung bawal at hindi. So, pag pinasok natin si statutory, ano yung specific na batas na pwede nating ibato para doon sa karapatan na yon. So, yun nga, like, ito, magbibigay ako ng example. Kunwari, natapakan ng kalalakihan ang karapatan ng kababaihan. So, saan natin siya ipapasok? Specific, under by the VAUC, or the Violence Against Women and Children. So, sa part na yun, so, si statutory is, paano natin makakonsider? Dahil, lumabag na siya sa karapatan ng pambabae, at saka ng mga kabataan, VAUC, specific, VAUC na yung statutory. So, under pa rin siya ng 1987 Phil Constitution. So, yun yung pagkakaiba ni natural rights and ni legal rights, and ano yung pagkakaiba ni constitutional and ni statutory. Pag sinabi naman natin derogability, ano daw si derogability? This is my 5th question, okay? So, pag sinabi natin derogability, ito is yung strength of the people. Mas paano pinagtataigting yung human rights dito. Meron kasing kinoconsider dito is merong two types of rights under by derogability, which is the absolute rights and relative rights. Okay, so first, dun muna tayo kay absolute rights under by the classifications of human rights of under din ng derogability. Pag sinabi kasi nating absolute right, it is non-derogable. Walang mangingelam nito. Walang kahit sinong mangingelam, or no one can be intervene for your rights. Okay? So, sabi is right to life, di ba? So, walang mangingelam sa'yo na meron kang karapatan mabuhay. So, like for example, is nag-commit ka ng isang crime, nakapatay ka ng isang tao. Is it necessarily means na dapat patayin ka na din? Dapat is, ang kapalit ng buhay, buhay mo din. So, pag sinabi nating absolute right is, no one can be taken away by your rights. So, yun nga. So, hindi ibig sabihin ng
nakapatay ka is kailangan buhay mo din yung kapalit bilang kabayaran sa karapatan ng taong mabuhay. So, ayun yung pinaka natin by absolute rights or sabihin natin non-derogable. So, pagdating naman sa relative rights, so di ba nga, so it is merong certain rights na aalisan ka lamang. Pero like, sabi ko nga si absolute rights, kung nakapatay ka, ang issue natin nakapatay ka, so dapat mabuhay din ba yung kapalit. Pero dito sa relative rights, kapag ikaw ay nakapatay, siguro masususpend yung karapatan mo. Pero this is under by the human rights again ha. So, masususpend yung karapatan mo na makalaya because you are facing the law. So, pwedeng kumaharap ka sa batas na which is lumabag sa karapatan ng tao na mabuhay, pero ikaw ay may karapatan ka pa rin mabuhay, pero isususpinde yung karapatan mo, bibigyan ka ng sanction, bibigyan ka ng kaparusahan dahil sa iyong nagawa, yung tinatawag nga nating guilty for unreasonable doubt, or sabihin natin reclusion perpetua. That's the basic. So, dahil yun na yung under by derogability, no? Si non-derogable and derogable. So, masususpend, okay, mas i-clear natin. Si absolute rights, hindi ka tatanggalan ng natural rights. Pero pagdating kay relative rights, you are under by the legal rights. So, papasok na dyan yung mga article, laws, constitutional, or anything. Remember, according to Mother Teresa, that human rights are not a privilege conferred by the government. They are every human being's entitlement by virtue of his humanity. So thank you for watching. I am Rico Paulo Villanueva. See ya!